Kainan na po. Mag-ulam tayo ng dinengdeng. Ayan. Hello mga kawangan. Samahan nyo ako sa araw na ito. Tayo ay magluluto na naman ng dinengdeng. Alam nyo naman tayong mga Ilocano, mahilig talaga tayo sa dinengdeng. Samahan nyo ako dahil ang dinengdeng na ating gagawin ay may iba't ibang klase ng gulay. Actually, mga Ilocano talaga mahilig sa dinengdeng. At sa kahit na anong gulay, pwede naming idinedinengdeng kasi wala naman talagang gulay na nakaano doon na kung ano lang ang dapat na idinengdeng. Dahil sa amin, ito talaga yung aming paborito. Kaya samahan nyo ako, i-prepare muna natin yung ating mga gagamitin. Sa talong, madalas tinatanggal namin yung kanyang tangkay. Tapos hiwa-hiwain namin ng kung anong gusto naming klase ng hiwa. Sa akin, ganyan po yung hiwa na gusto ko. Tapos hahatiin ko lang. Ayan. Kailangan kong hatiin ng ganyan para makita kung may uod siya o wala. Ngayon naman, isusunod na natin ng sitaw. Sa sitaw kasi, pwede naman isa-isahin, pero mas mabilis kasi kung ganitong sabay-sabay. Anyway, chinek ko yan bago ko ginanyan. Inisa-isa kong tinignan kung mayroon din siyang kinainan ng uod o wala. And salamat, wala naman. Kaya sinabay-sabay ko ng putol-putulin ng ganyan para mas mabilis. Ngayon naman itong ampalaya. Actually, ang bungang ampalaya na ganitong kalalaki ay hindi madalas na isinasahog. Pero kung wala naman talaga yung ampalaya na maliliit na pang dinengdeng talaga, pwede na rin yan para mas masarap yung ating dinengdeng. Ngayon naman, isusunod natin itong linisan. Ang tawag dito sa amin ay bagas tiaba. Sa Tagalog, gabi. Diba? Ang usually, yung mga maliliit na yan ay isinasahog lang natin ito sa may sinigang or sa nilagang baboy. Or kahit na anong recipe, basta nilaga, yan ang isinasahog nila. Or natin. Ang gabing ito guys ay dinala ko mula sa Pilipinas. Ang gabi na ito ay mga tanim ni nanay. Ngayon nag-harvest siya. Tapos itinirhan niya kami ng aming inuuwi dito sa Kuwait. Kasi madalas nag-uuwi ako ng mga gulay na ganyan. Kasi yan yung mga medyo mahirap masira. Medyo hindi siya madaling masira. Kaya nag-uuwi talaga ako ng mga ganyan dito sa Kuwait. Kasama ng ube. Yan. May mga dala-dala akong ganyan guys kapag ako ay nagbabakasyon from Pilipinas. Ang tawag namin sa dried fish na ito ay tinggal sa mga Kailocanuan. Masarap talaga itong klase ng dried fish sa mga dinengdeng. Ito din po ay galing sa Pilipinas. At i-chop lang natin ito yung mga gabi according dun sa gusto nating sizes. Ang malunggay, ang usually inilalagay namin talaga sa dinengdeng. Kahit na anong klaseng dinengdeng, kung gusto namin lagyan ng malunggay, okay yan. Walang problema. Pagtiyagaan nyo muna ako dahil hihimay-himayin ko po lahat ng malunggay na meron ako. Pasensya na po kayo kung ganyan ako maghimay. Kasi mamaya naman babalikan ko yan para i-double check kung may mga nasamang mga tangkay na malalaki. Dahil kapag may mga tangkay na medyo malalaki, nagiging magaspang po kasi yan. Mamaya i-check ko pa din po yan. Huwag po kayong mag-alala. Sa mga Ilocano dyan, alam niyo baka mamaya may masabi kayo dyan. Tansya na, babalikan po natin mamaya. Eto na po, nahugasan na natin lahat ng mga gulay na ating gagamitin.
At tayo na po ngayon ay magluluto. Yung brown na may tubig na yan, yan po ay mushroom na dried galing din po sa Pilipinas. Particularly sa aming lugar. Yan. I-prepare ko po muna yung ating sibuyas. Pagkatapos niyan yung ating bawang. Kasi sa dinengdeng masarap din po na may konting bawang. Huwag lang siyang sobrang dami. Konti lang po pangpadagdag lasa lang po yung ating bawang. At habang nagpe-prepare ako ng mga ingredients natin, magpakulo na rin po ako ng tubig. Ngayon naman, hiwain na natin yung ating kamatis kasi maganda din, masarap din na may kamatis yung ating dinengdeng. At ito na nga po, kumukulo na yung ating tubig na mainit. Nilagyan ko na po yan ng bagoong. Tapos inilagay ko na yung ating sibuyas, bawang, as well as yung ating tomato. Nilagay ko na rin yung dried fish at yung binabad kong mushroom. Pati yung sabaw niya, inilagay ko na rin po kasi yung lasa ng mushroom napunta naman na po dun. Anyway, hinugasan ko naman po yung mushroom ng ilang beses para matanggal yung mga dumi kung meron man siya. At naglagay na rin po ako ng nor cubes dyan para magkaroon ng lasa po yung ating dinengdeng. Tapos sunod ko na ilagay itong mga iba't ibang gulay natin, talong, sitaw at saka yung ampalaya. Ayan, luto na po ata. Half cook lang kasi maglalagay pa tayo ng mga gulay. Pag naglaluto na yung gulay, luto na rin po talaga. Naglagay din po ako ng magic sarap para pampadagdag lasa. Ito na po yung sitaw. Dahon ng sitaw inilagay ko na. At isusunod ko na rin po dito yung ating saluyot. Ayan. Pagkatapos po yan, ilubog-lubog ko lang po ng konti para maluto. At ito na po yung ating malunggay. Ayan. So, konting kulo na lang po, luto na. Kasi luto naman na lahat talaga yung gulay. Pero mas masarap talaga yung mga other gulay na inuna natin na inilagay ay mas maganda kung half cook lang. Kagaya yung ginawa ko, half cook lang. Kasi nakikita nyo po yung talong, hindi siya ganun kaluto. Kasi kapag makikita mo, kapag ang talong ay lutong-luto, madudurog yan. Pero yan, pinatay ko na rin po yung apoy niya. Kaya, wala po, hindi po yan na overcook. Kain na po tayo. Yan. Samahan nyo ako sa aking tanghalian. Kain na po.